sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Teka, mahina yata, Bishop. Sandali. Take two. Oras sa Bishop Efraim Faultagana. Alas 8:14. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Sino ba? Student po mga kuya, mga ating abay, buti na lamang ayan, buhay po ayan, at yan ay issue pa rin po ng bullying, lungkot at nakababahala itong mga pangyayaring ito kaya dapat kumilos ka agad ang ating pamahalaan. Ayan, sama-sama. Ayan, ngayong ganyan po mabigan Sandamakbak na mga panukala ngayon pag-amyenda sa Juvenile and Justice Welfare Act. Anti-bullying. At yung pagbaba ng age ng criminal liability ng mga minor de edad.
At ang malaking impluensya po rito mga kaibigan, kaya ang DICT, Secretary Taguba, ayan. Secretary Henry Taguba nga ba? Ayan yung ating DICT Secretary, Sabay yung pumalit kay Ivan Uy. Pero mukhang ang nasa linya natin ay si Yusek Aboy, Aboy Paraiso, Ayan. Yusek, kung ang tinang mabata ay para sa kanila, paraiso ang mga online games. Abay, dapat kumilos din po tayo sa anti-cybercrime center ba yan? Ano na ang ginawa sa mga ito, Di ba pwedeng bigyan sila ng power? Wala ba silang police power na pagka nakita itong halimbawa Meta, ayan, FB o kaya kung ano mga online games na ganyan, sila na mismo, wag nang maghintay pa ng sa korte, Dapat yan ang gawin, aksyon kaagad. Yung mga ayan, ano yan, yung Gorbox, yung Roblox, ano ba isa, Ayan, yung Mobile Legends, At yung meron pang GTA, sabi ng mga naglalaro dito, okay lang daw yung GTA, ayan, hindi man daw violent. Kaya lang ikaw, Yuel, ikaw, Jeric, ayan. Yung GTA, krimen din yan. Tinuturuan yung mga bata na magnakaw, GTA, Grand Theft Auto pala yan, ayan. Ito ay online games naman mga kuyang mga ating mga misis, tayo mga hindi nakakaalam na mga ganyan. Tinuturuan naman yung mga bata na na magnakaw ng kotse. Baka mga bata pa magiging karnapper na sila. Daming bayan. Ano ba yan? So anyway, dapat alerto. Ayan, siguro yung mga ganyan, pwedeng kahit na sabing censorship yan, pero kung ito naman ay kapakanan, ayan, para sa kapakanan ng ating mga kabataan, sige na yan. Daming bayan. Sabi nga ni Senator Erwin Tulfo, siguro sa mga ganitong pagkakataon, you can bend the law. Daming bayan. Ayaw ni Chief Justice Alex Jesmundo ng ganyan mga gods of Padre Faura. Good morning! Magandang umaga Pilipinas. Ako po si Dayo Makalma at welcome sa ating palatuntunang damdaming bayan. Nakakarimari-mari itong mga balita natin, Ayan, sige, mamaya na yung senador na nag-iiyak sa Malacanang, Baka daw may dating speaker na makukulong. Naku, ano ba naman itong mga balita natin ito, Sandali lamang, babalikan natin yung isyong yan. Daming bayan. Eto siguro magugustuhan ninyo yung wise na escort girl. Abay, rich na ngayon, matapos magkaroon ng affair sa dalawang legislators. Aba, Daming bayan. good provider ba sila? Sandali lamang at nasa hindi ba sumasagot si Yusek Paraiso, Akala ko naka-ready na siya, Ayan, oy kuyang Yusek Aboy Paraiso, ayan, para sa mga nakilala sa kanya, pakikalampag, tulog pa ba? Bagising na. Sandali lamang. Sabi mo naka-schedule na malo, Sandali lamang, alamin mo natin ang report mula sa executive branch. O nga pala, Romel, kulang yata tayo sa di ba tuwing umaga, may report tayo sa executive branch, ayan, sa Malacanang, ayan, sa legislative branch, ayan, Senate at Congress. Dapat meron din tayong araw-araw report sa judiciary, Ayan, CJ Alex Jesmundo, ayan, abay, sino ba spokesperson? Di ba babae yung spokesperson nila sa Supreme Court? Daming bayan. Ang Pangulong Marcos, pupunta sa Mindanao. Pero sandali lamang, let na sa ating linya si DICT Undersecretary Renato Aboy Paraiso, ang Executive Director ng SAAYUN, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC. Ayan, Yusek Aboy Paraiso ko yang sir. Magandang umaga po sa inyo, Yusek.
Kuyang Mayor, magandang umaga ho sa inyong mga tagapanood, tagasubaybay, tagapakinig. Magandang umaga ho sa ating lahat, Kuyang. Diretsahan na tayo Kuyang Yusek Paraiso, sir. Ayan, Aboy. Opo. Ayan, ano po ang inyong aksyon sa CICC dito sa mga online games na masyadong violent na nakaka-impluensya po sa mga bata? So unang-una ho, nung narinig natin sa Tacloban at i-report kagad sa ating isang game na yung totoo ko yan, hindi namin, wala sa radar namin to kasi nung tinignan din namin, medyo konti lang naglalaro nito. Pina-temporarily ban na muna kagad namin itong laro to from the Philippine Spear. So dapat nagpa-send out na kami ng mga letters sa Google Play, sa Steam para hindi na siya ma-download. Pero habang lumalalim ang investigasyon natin, Kuyang, nakikita natin na although maliit ang bilang na naglalaro nito, marami yung nag-uusap-usap dito doon sa mga group chats ng larong ito sa ibang messaging platforms. Kaya nga, yung tiyatanong mo ko, anong action natin? Opo. Tinitingnan na natin, hindi lang basta yung mga laro, basta yung mga messaging platforms kung saan sila nag-uusap, nagpaplano, nagsishare ng expertise, nagsishare ng resources. So, dapat to siguro, pati itong mga game, yung mga messaging platforms na to, pasama na doon sa kailangang ipatawag ng CICC, kundi wag muna sila dito sa Pilipinas, Kuyang. Ayan. Yusek, Aboy, sir, related ba ito dun sa online na games na Gorbox? Yung muntik ding pamaril ng mga estudyante dyan sa Cavite na nasabat ng PNP? Actually, Kuyang, yun nga yung inaksyonan natin before, yung sa roadblock. Nung pinatawag natin sila, pumunta naman kagad sila sa atin dito at nagpaliwanag. At dahil gusto ko ang ipagmalaki, Kuyang, dahil sa inisyatibo natin at ginawa natin, nagkaroon ng global change. Hindi lang dito sa Pilipinas ang binago nila, pero yung lahat ng platforms nila globally, in-improve nila yung child safety features nila, yung age verification nila. Pero kung ako lang ang tatanungin, Kuya, nakukulangan pa tayo kasi may mga pangako pa silang kailangan natin i-monitor yung compliance nila. Katulad ng pag-i-integrate ng PhilSys system natin or national ID system natin doon sa age verification nila para matiyak na lahat ng naglalaro sa kanila angkop yung edad ng mga contents na nilalaro nila. At saka second, yung unang-unang talagang magkaroon na sila ng opisina dito kasi halimbawa may sabi na ang ating kataas-taasang hukuman. O kaya kahit anong hukuman dito, magsasabi na, kanina isasabi na, nandun pa sa US. Okay. Yusek, Aboy, Kuyang, sir, wala bang kakayahan ang DICT, ang CICC na kusa tayong i-censor na yan, i-block yung ganyang mga klase ng mga violent games sa Yusek, sir? Kaya naman ho, Kuyang. At ang caveat nga nito, kung halimbawa tingin nyo, wala kaming kakayahan dito sa mga platforms na to. Di pumunta kayo dito sa Pilipinas, mag-register kayo, you acquire your personality here, then you challenge our mandate at saka yung powers namin sa korte. Other than that, talagang magbablock ko kami na, kasi naman Kuyang, gumagawa kayo ng negosyo dito, kumikita kayo, the Philippines is one of your biggest markets, tapos wala man lang kayong opisina dito. So, you cannot enjoy the privileges of the safety and the protection of government if you're not registered here. So kaya nga yan yung frame of mind ho namin dito sa CICC kasi katulong at kakibat namin ho ang aming parent agency na DICT. Kung ipapatawag pa natin sila, Kuyang, dito, matatagalan pa. Wala bang power ang CICC na on your own pag sa assessment niyo violente na ito, ganyan na. May nakita niyo nga parang may mission nag-uutos na gumawa ng karahasan. Hindi ba pwedeng kayo na mismo harangan, i-block na mismo ito? At yan ho ang ginawa namin, Kuyang, kagad. Temporarily block natin tong Gorbox na to. Kasi nga ho, ayaw natin maulit na baka may iba pang nagpaplano or nag-uusap-usap or nag-training dito sa... Kasi ginagawa nila ang itong mga laron to, ang ginagawa ho nila, parang dito nila sinisimulate kasi mga simulation games to, first person shooter games to. Simulate nila yung actual na balak nilang gawin na pamamaril. Wow. So nagiging it's either nadidesensitize sila about the consequences or nasasanay na sila yung about itong Gorbox na to, nasasanay na sila yung epekto, ano yung dapat nila expect pag tinamaan ng bala ang isang katawan. So sinisimulate niya yung blood spatter, yung ano.
again, kung sa tanong mo, very wishful ko yung ano ba yung gagawin namin. Talagang kahit at the onset makita natin that online game causes offline harms. Ibig sabihin, yung mga naglalaro niyan is sinasabuhay na, sinasagawa na sa totoong buhay yung mga pinaglalaro nila. Talaga, at itong mga platforms na to at wala dito, talagang ibablock namin sila. At saka sa kalalaro yata nila, Yusek Aboy, totoo ba yun? Yung experience daw na yung ginagawa nila sa online na games, pag ginawa sa actual, parang akala nila laro-laro lang? Yun na nga ho, desensitized. There's a detachment from reality na hindi na nila alam kung ano yung totoo, ano yung hindi. Marami nagsasabi, wala pa akong study na yung mga online harm ay mga online games na to causes damage or behavior. Pero ito, nakikita natin epekto. Sabi ko nga, kung karamihan, naniniwala naman ako kuyang karamihan ng mga naglalaro, kasi ako gamer din ako kayang i-distinguish ang reality at hindi. Pero the moment na isang tao lang ang maapektuhan ng laro to, na parang ano ba, may ito na nga, may ebidensya na nga tayo na naglaro siya at inamin niya mismo na ito yung naging libangan niya at dito siya natuto at na mag-shoot, mamaril. Ayan. Sapat na siguro yun kahit isang tao lang, hindi kailangan lahat o hindi kailangan karamihan. Isang tao lang ang ma-influensyahan at ma-desensitize at tapat na para sa amin na to call the attention of that particular game. Kasi nga nakita natin wala silang safety mechanisms, wala silang age-appropriate content moderation, wala silang age verification. So, nakita na natin at naranasan na natin Yusek Aboy Paraiso ko yang sir itong pangyayari epekto ng online games. So ang DICT CICC po ba ay may mga pag-aaral ba kung ano pa ba yung pwedeng nating i-block katulad ng Gorbas kanyo na i-block na. Paano ibang online games na may mga ganitong medyo sensitive, violent masyado. Sabi nung iba pati GTA, pinapayagan na, pero ang GTA, tinatanong ko yung mga bata dito, sabi nila Grand Theft Auto, hindi nga violent pero carnapping naman yan, krimen pa rin yan. So paano ina-assist yung mga ganito? Tama ko yan, no? And to be honest, again, lalaro ko yan. Ang kaibahan ho nito, yung mga games na yan, may age-specific consent, sino lang ang pwedeng maglaro. Diba? May age rating, may age specification. At pag halimbawa, dito sa mga downloadable games na to, yung mga mature audiences lang ang pwede mag-download. Ang dito, although may rating itong Gorbox na to na dapat pang 18 lang. Kahit sino pwede mag-download. Kahit sino pwede maglaro. Wala sila restriction. So yun yung inaanat. Halimbawa, yan siya sabi nila yung Grand Theft Auto. Pag pumunta ka naman dito sa mga bilihan ng mga games na yan, pag minor ka, hindi ka magbebentahan. Ayan na. So may nabibili pala mga tape o kaya mga ng games, mga ganon. That's another problem. Hindi naman natin sinisisi lahat doon sa games sa Kuyang Bed. Let's be very clear. May kakulangan din siguro sa edukasyon. At kaya nga nag-uusap ito, kasalukuyang committee ko si Secretary Henry Aguda at lumabas lang po ako. At pinag-uusapan na namin na dapat siguro we partner up with the DepEd at isama sa curriculum ng mga kabataan yung internet safety. Ayan, tama. Para sa murang edad pa lang, alam na nila. Kasi hindi natin pwede sabihin na yung, sorry sa mga nagpapanukala, pero hindi ako naniniwala na by age ang restriction. Kung ipagbabawal yung internet para sa mga bata, ang internet na rin ang ginagamit natin pagtulong sa mga bata. So dapat pala kayo, ngayon may mga sari-sari mga panukala na mga ganyan na Yusek Aboy sir, dapat para i-recommend natin na kayo ay maimbitahan din as a resource person para masabi nyo rin yung inyong mga concern na Yusek sir. Tayo naman very worshipfully actively nagpa-participate sa lahat ng komiteho ng Senado at ng ating mababang kapulungan. At lahat ng sinasabi natin, pinapakunukala natin. At talagang we're pushing forward. Kung meron mang isang important piece of legislation na kailangan ipasa kagad is yung internet law that would grant us jurisdiction over all platforms, whether it's social media, whether it's messaging platforms, whether it's gaming platforms, that does business here in the Philippines. Again, I reiterate the fact po yung basic principle ng ating batas na
you cannot enjoy the protection of government unless you subject yourself to its jurisdiction. Mhm. Okay, Yusek, sabi nyo na i-block nyo na ang Gorbox. Paano yung ibang platform? Like for instance, yung soft porno, yung Viva Max. Kaya bang kaya ba i-block din ng CICC yan, Kuyang? Ganito, tayo sumusunod tayo na parang halimbawa ay ipag-utos sa atin na i-block yan. Kaya ho natin i-block yan. Yan, capabilities to block yan. Pero meron tayo sinusunod na mga panuntunan na ang mga streaming platforms ay nasa ilalim ho ng jurisdiction ng NTRCB. So pag sinabi ho natin na halimbawa yan, Viva Max ay hindi sumusunod sa panuntunan ng NTRCB, kaya ho i-block yan. Kaya. Ayan. Pero dapat kayo mabigyan ng power na kung nasa tingin nyo, sa assessment ninyo, talagang nakasama ito, dapat kayo na mismo, huwag nang hintayin pa ang MTRCB kung ano-ano pang mga regulating body. Dapat sa inyo na po dahil kayo ang nakamonitor sa mga ganitong online games at kung ano man na lumalabas sa mga online Yusek Aboy, sir. Tama naman, very worshipful. At yun naman ang ginagawa natin. Kaya nga ang unang action mo natin is the temporary block. Kasi kailangan pa rin natin sundan yung mga due process na itinatakda ng ating constitution. So tinatawag mo natin itong Gorbox. Nga ngayon, kung hindi sila magpapakita, hindi na temporary yan. Hindi na namin ililift yung blocking na yan. Permanent na. So, permanent na po yan. So bukod sa Gorbox, may binabala ko ba kayong i-block din? Yung mga ML, GTA, mga ganyan? To be honest, pinag-aaralan namin. Pero mas pinag-aaralan namin on a technical aspect, yung mga safety mechanisms yan that would ensure na kung sino man na maglalaro. Kasi hindi natin mapipigilan na may maglalaro. So, Okay. ang in-ensure natin yung safety, lalong-lalo ng mga child safety protocols nila to ensure that, unang-una regulated yung content. Each specific yung content. Yung mga nakakaintindi na ng konsepto ng realidad at ng laro. Yung mga pwede na maglaro niyan. Pero pag walang ganyan, inaano na natin na mablock yan. At ngayon ho, because of what happened dito sa Tacloban, pinag-aaralan na rin natin, hindi lang yung pag-block ng laro, but also yung mga messaging platforms na ginagawang parang doon nagpaplano, doon nagra-radicalize. So doon na rin papunta yung ating investigasyon at mga panukala on how to properly keep our internet safe. Sir. Yusek Aboy Paraiso, Kuyang, sir. Maraming salamat sa paliwanag. Thank you and good morning. Maraming salamat din po. Anytime po, Mayor Kuyang, sir, very worshipful, sir, at your service po. Thank you very much po, mahabigan DICT Undersecretary Renato Aboy Paraiso, Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC. Daming bayan. Ayan, so Gorbox sarado na, naka-block na, ha? Ayan. Siguro sa mga staff ng mga mambabatas natin, senador at congressman na nagbabalak gumawa ng mga amendments sa mga ganitong usapin, baka pwede yung gawing input, ha? Ayan, idagdaga itong issue ng CICC. Ayan, bigyan sila ng kapangyarihan na huwag natin hintayin yung MTRCB. Ayan. Kung ganito nakita masyadong violente na, bigyan sila ng kapangyarihan na i-block kaagad yung mga ganitong klaseng online games. Daming bayan. Sandali lamang, alamin muna natin kung saan ba pupunta ang Pangulong Marcos ngayon. Ang Presidente Bonget magbubukas daw ng irigasyon, mamimigay ng ayuda sa Mindanao. Aba, saan sa Mindanao? Sa Davao City? RS number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let, good morning. Let, ayan, saan ba sa Mindanao ang Presidente? Ayan, sa Sulu, ayan, Let, good morning. Good morning, Lakay. Maghapon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Saan? Mindanao ngayong araw ng Huwebes. Oo, para sa iba't ibang aktibidad sa South Cotabato at Kultan, Kudarata. Pasisinayaan ng Pangulo ang Antong Dam and Irrigation System Project sa Lutayan, Sultan Kudarata. Ayon sa NIA, kayang patubigan ng dam ang higit 1,500 ektaryang sakahan at protektahan sa baha ang mga nakapaligid na komunidad. Inaasahang makikipananghalian ang Pangulo sa mga magsasaka at irrigators sa Sultan Kudarat bago magtungo naman sa South Cotabato. Pangungunahan ni Pangulong Marcos
ang pamimigay ng libreng bigas at ayuda sa mga barangay sa South Cotabato at Cotabato sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program. Gaganapin ito sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center sa Coronadal City. Lakay? Ayan, makipananghalian ba siya doon sa mga farmers, mga magsasaka? Oo, Lakay, may nakalagay dun sa schedule niya na Wow. lunch with farmers and May irrigators. may boodle fight ba? Abay, kailangan ang presidente marunong magkamot. Ayan, alam mo magkamot. Kamayan ba? Ayan, Ayan. may mga iba na siyang ganyang large Lakay na boodle fight. Ayan, dapat para matoy mga farmers para ma-feel nila na ang presidente nakaka-relate, ha? Alam niya ang Lakay, sitwasyon ng mga siyempre, farmers. Iba yung dating nun, lalo Oo, na naman. magsasak na aba, nakisalo sa amin si Presidente. Oo, nagkamay pa. Ayan. Naghugas lang ng kamay dun sa dun sa rice field. Mga tubig sa palayang, mga tipong ganun ba? Dun sa irigasyon. Irrigation, no? Ayan. Malaman natin mamaya. Lakay. Sige. Ayan. So, anong oras nandiyan sa Mindanao? Umaga Lakay. Umaga. Wala pang eksaktong schedule. Pero umaga at hapon ito Lakay yung mga aktibidad niya. Ayan. Okay nga Rod. Maraming salamat, Miss Let mula sa Malacanang. Good morning, balik sa iyo Lakay. Daming bayan. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Aba, ang presidente, panay ang punta sa mga probinsya. Ayan, dapat yan ang tinatawag nilang, ano ba yun, immersion, Mr. President, dapat ramdam mo, ayan, ramdam mo ang sitwasyon, makihalubilo ka sa masa, ayan, sa mga magsasaka. Ayan, dapat din sa mga construction workers din, ha? Para alam din yung mga sitwasyon, ayan, mga nasa lupa, ika nga, ha? Yung mga nakalubog sa lupa. Daming bayan. Babalikan natin lang pang mga reports. Sandali lang mga Raymond. Ayan. Ano yung... di natin natanong nga pala si... di niya alam. Di niya natunugan yung senador na nag-iiyak sa presidente. Talaga, ha? Crying in Malacanang. Daming bayan. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, Justice Maidas Marquez, ha? Kumusta ka na, Justice? Justice Sam, Justice Japar di Maampaw. Oras, Judge Berna Cabiles, alas 8:41. Ang oras na yan. Grabe ito. Secretary Ted Herbosa ng Department of Health, kinasuhan na naman ng graft. Alang ha? Paano yan, Mr. President, ha? Sa lahat yata ng cabinet members mo, ito yung binabaha ng mga kaso na anomalya. Ano ba yan? Ayan ba'y pinapanatili ba dyan? Oras, Sister Jackie. 8:50 na Lakay. Asan si Sister Good L, morning. ha? Good morning. Itinuloy na. Tinatanong niyo daw kasi bakit siya nandito. So, Pag nandito siya, tinatanong niyo ba't nandito. Pag wala daw siya, hinahanap So, itinuloy na ang honeymoon. Tinuloy na. O sige, nagmamadali yata maka-assemble, ha? Sabi mo sige. daw kasi. Oo nga, bago magsara ang ang bahay bata, bilis-bilisan. Pero ngayong buwan ng kalayaan, mga kuyang mga ateng, tatandaan natin na may bagong mananakop sa atin. Maging bata o matanda, mahirap o mayaman, apektado tayo ng mga scam. Ang kalayaan natin sa mga scam na ito ay nagsisimula sa kaalaman ng mga modus o tactics nila. Umaasa sila na sa takot natin sa mga iniimbento mga charge sa mga cards natin, expiring points at iba pang nakakapanik na mga messages. Kasi gumagamit sila ng mga illegal na gadgets para masingitan ang mga totoong SMS chats natin, mga kuyang mga ating. Kaya para maging malaya sa scam, kahit kanino galing ang message na tinatanggap natin, kapag ito'y merong link, nako, scam yan. Kaya don't click links. Ito'y mahalagang paalala mula sa BDO. Daming bayan. Pala, Sister Jackie, naglalaro ng GTA, ha? Ayan, mamaya nga, pag-usapan natin yan. Naabutan ko kasi yung Lakay. Inabutan mo yan? Baka na. Baka Pero hindi naman ako. Nag-isip ko mangarnap ng Rolls Royce. Wala ha? naman ganun, Ayan, Lakay. Sandali naman pag-usapan nga natin yan. Ako hindi ko alam yan, ha? Ayan. Oras, Miss Jackie. 8:52.
Bayan. Oras, Miss Jackie. 8:56. Sandali lamang, Sherwin, at may nangyaring lindol, ha? Ayan, saan yung lindol, ha? Ito nga lakay, dalawang malakas na lindol na may magnitude na 7.2 at 7.5 ang tumama sa Wow. parehong lugar sa Venezuela noong Miyerkules ng Saan? gabi. Valenzuela, Venezuela. Oo. Venezuela. Bansang Yeah. Venezuela noong Miyerkules ng gabi. Nagdulot ng pagguho ng ilang gusali ayon sa United States Geological Survey o USGS at mga mamahayag ng AFP. Dahil sa mga pagyanig, maraming residente ng kabisera ng Caracas ang nagmadaling lumabas ng kanilang mga tahanan at nagtungo sa mga lansangan. Hindi pa tiyak kung may nasawi sa insidente, ngunit ayon kay Diosdado Cabello, ilang gusali ang bumagsak at may Wala. mga bubong na gumuho. Ayon sa USGS, ang unang lindol ay naganap alas 10:04 ng gabi na may sentro o epicenter na 21 kilometers sa kanluran ng baybaying bayan ng Moron. Makalipas lamang ang isang minuto, isang lindol na may magnitude na 7.5 ang tumama sa lugar na humigit kumulang 45 kilometers ang layo. Ayon pa sa USGS, ang pangalawang lindol ay bahagi ng isang doblet o magkasunod na malakas na pagyanig. Ang lindol na may magnitude na 7.5 ay sinundan lamang ng 39 seconds matapos ang isang 7.2 magnitude na paunang pagyanig. Wow, 7.2 yung una. Tapos After 1 minute, 7.5. 7.5 na lindol naman. Actually, wala no? pa nga halos isang minuto lakay kasi ang sabi dito 39 seconds matapos yung una, Grabe, sinundan na ng ano? mas malakas. Takot, ha? Ayan, baka nagpuprotesta ang mga taga Venezuela. Kaya ibalik si Maduro sa Venezuela. Ayan, di ba Oo nga pala. babaeng president na yun, bumalik kay acting, Nicolas oo. Maduro, di ba? Ang acting president yung kinidnap ni ngayon. Donald Trump sa Venezuela. Ang acting president ngayon lakay ay si Delcy Rodriguez. Delcy Rodriguez, babae. Wow. Daming bayan. Sandali lamang, Raymond, standby man ang Milky Regunan. Abay, mamaya pag-usapan nga natin itong nilalaro mong GTA. Hindi ko na nilalaro. Hindi, di ba? dati. Gorbax ka na ngayon, ha? Hindi rin. Bihira. Wala na akong malaro dahil wala na oras. Wala na oras. Ano ba yung GTA? Ayan. Yung GTA lakay, sikat mga yun dati. carnappers daw. Ayan. Ano bang kwento niyan? Yun, Grand Theft Auto, yun yung title ng GTA. Ayun ang mga taga PNP carnapping group, si HPG tsaka LTO niyan. Nangangarnap pala. Violent din kasi. Violent rin yan. Kasi may mga doon na pwede ka ring manutok ng baril. Ala. Carnapping nga. Oo. So, namamaril din ng may-ari ng kotse. Hindi pwede, oo. Pagkatapos, paano na-involve ang drugs doon? May kwento kasi yun lakay ganun ba? Yun, Drug trafficker ba siya? Pinipilit siyang ng mga droga. Sindikato? Yun yung istorya nung laro na yun. Ba yun? Pero medyo violent. Kakatakot ng mga laro ninyo. Daming bayan. Ano ba yan? Sandali lamang sa ating mga reports. Uy, good morning sa mga taga Department of Health. Grabe talaga, ha? Naku, nadamay Si best friend. si best friend, BFF. Naku, Diyos ko, binabaha talaga ng ng kaso na ito. 100 na ba yan? Wala pa naman. Pero madami na. Dami na. sa mga cabinet members ng Presidente Marcos, ito ang pinakamaraming kaso, ha? At bilyones pa yan, ha? Ayan. Kaya nga nag-resign yung isang bubit nating opisyal dyan sa DOH, ha? Abay, Hindi na ba kinaya? Hindi na ka. Abay, papipirmahin ba naman ng pagbili ng mga gamot? Ayan, procurement ng medicines, mga supplies sa DOH. Overpriced pagkatapos hindi siya Naku. pipirma. Sabi, ano ko, bali? Sila ang kumikita, tapos idadamay pa ako. Sandali lamang, Ninong Sherwin. Ayan, babalikan natin yung isyong yan, ha? At batiin lang muna natin na happy birthday itong kababata ni Manong Johnny. Kababata ni Senator, delayed Senator Juan Ponce Enrile. Naku, Manong Johnny, di mo na bigyan ng magandang advice. Yung dala mong kakosa. Ayan.
Happy birthday, Inang! Inang Heling Libunaw ng poblasyon Quezon Nueva Ecija ba? 99 years old, Miss Jackie. Batang-bata pa, ha? Ayan, isang taon na lang. Tatanggap siya ng 100,000 pesos. Oo. Wow. Binabati ni ating Rina Japana at Kuyang Jan Odi Japana, ha? At siya daw ay, wow, magkakatay daw ng kambing. Oh, pinapaitan, sarap niyan. At siyempre, happy birthday din. Ito naman, magpapainom ito ng, kaya ito ng vodka. Ayan. Galing Russia ito ha? Si Secretary Dave Gomez ng Presidential Communications Office sa Malacanang. Aba, Secretary Dave. Tatagay po ba? Alamat tayo dyan. Abay, binabati ka ni Yusek Mayor Mon Ilagan. Happy birthday din kay Larry Solita, Jeric Jan Antonio at kay Dr. Ruel Salvador. Aba, kailan ba? Bukas ba o tapos na? Ayan. Happy birthday Dr. Ruel Salvador mula kay Darly De Roca. Ayan. Alabat ayan na joke, Doc ha? Abay, kailangan ni malasing mo kami. Moderately lang. Ito na ang ninong ng bayan. Saan ang ninong ng bayan na Miss Jackie? Ang ating ninong ng bayan, para sa ating malakas promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity ay nasa Barangay San Dionisio, Parañaque City. May issue din ng flood control project dyan. Kaya tuloy yung dating congressman dyan, di na nanalo. Naku po. Pero ang word of the day, Sister Jackie? Ang ating word of the day, Kuya Het. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day, Lakay, ay whitewash. Whitewash daw. O sa Tagalog, pagtakpan o ayan. pagpapabango ng issue. Ganon. Ano bang... Sino ba nagsabi ng whitewash? Ayan, ano bang whitewash sa Ilocano? Ayan. Whitewash. Pagpapabango daw ng issue. Ilimang na. Ayan, parang ganon. Tinatago or ano. Pagtakpan. Ayan. Si Senator Alan Peter Bakit? Cayetano ang nagsabi. Ano bang sabi ni Bakit? Senator Alan Peter, ha? Sabi whitewashing daw. Whitewashing. So, very, very clear yon, di ba? So, kung gusto niyo ng pampaputi, punta kayo kay Senator Lacson kasi magaling mag-whitewash. O, baka may, ano yan, may pampaputi, di ba? O. So, yun ang, kino-compare niya ako sa lahat ng naging Senate President. Sige, compare din kita. Ba't putol? So, kinumpara niya. Bakit kinumpara niya? Whitewashing daw ba? Whitewashing si Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee nung siya yung chairman. Kasama ba ang Charma Fabcon Purple Eternity yan? Yun ba yung ginamit? Panghugas? Ganun ba yun? Whitewash? Sige, ha? Talagang mainit pa rin ang bangayan ng mga senador natin. Bayan! Ang tatandaan nyo na. Nagsalit ng mga bata. Naku po. Ayan. Pero ang ninong ng bayan, ano man ang mangyari, may away-away man ang ilang senador. Ayan, tuloy man ang nakawan sa kaban ng bayan. At may iyakan na blues sa Malacanang. Ayan, at ano pa ba, ha? Ayan. Kailangan pa ba ng drama? Meron na. Oo. Ayaw natin yung ano yung sa mga bata, ha? Bullying. Pero ano man ang mangyari mga kuya mga ating, tuloy po ang pamagyan natin Aguinaldo sa ating DCRH Malakas Aguinaldo Promo. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. Nung Sherwin, sino ba ang maswerteng bibigyan mo ng Aguinaldo ngayong araw ng Huwebes? Simbang St. Jude. Lakaya kung tuyo na ang pondo ng Department of Health, hindi naman matutuyo
yung tindera ng tuyo. Ba? Hindi matutuyo sa sarap niyan. swerte. Itong tindera ng tuyo dito sa tramo sa Barangay San Dionisio sa Parañaque City dahil nahuli nating malakas na nakikinig sa kanyang radyo ang ating winner ngayong umaga na si Romana S. Rodriguez. Romana Rodriguez. Ganda naman ang pangalan. Ayan na. Romana na. Rodriguez pa. Ayan na. Anong tawag sa ate? Roma? Ang Nini po. Nini. Nini. Ayan. Mimi. Nini. Yan, parang sinipis ng boses ni ayan. Hi, Ate Mimi. Ayan. Kumusta ang pagtitinda natin ng tuyo dyan? Mabenta ba? Ay, okay naman po. Maganda. Maayos naman. Kung ikukumpara lang kayo sa Department of Health, mas malakas pa yung bentahan ng tuyo. Walang overpricing ng Kaysa sa tuyo, tuyong ate. pondo. Opo, malakas po. Ayan. Saka mga tinapa. Hindi naman daw po overpriced. Ayan na. Hindi naman po. Ayan na. Ate, lang. baka pwede mong bentahan yung secretary ng Department of Health. Ayan, oo. Sige po, sige po. Sumang-ayon si ate. Okay, ayan. Tatanungin muna si Erwin kung alam niya ang word of the day para mabigyan natin ng regalo si ate. Ayan, pero bago yan, Lakay, sino muna ang paborito nyo yung announcer, Ate Mini, sa DZRH? Si Lakay, Deo Aba, love you ate. Good morning. Bigyan ka agad ng Bigyan premyo na si yan. ate. Paborito mo ang damdam bayan at sila kay Deo Makalma at meron kang 1,000 pieces. Thank you po. Ayan, word of the day ate. Ang whitewash. Aba, galing talaga ni ate. Nakikinig talaga si Dahil ate. dyan, ang ating medium component, hatid sa atin ng Astron, alagang maasahan. At syempre meron ka rin grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At hindi lang yan, meron pang bangong ka-bloom dahil babango na ang inyong mga nilabhan pag binanlawan gamit ang Charm Popcorn, Purple Eternity at babanlawan gamit ang Charm Popcorn, ang pinakabago disenyo ng DZRH t-shirt. At hindi ka na mag-uulam ng tuyo dahil mag-uulam ka na ng Boy Sugba ng Regal Foods International Incorporated ni Kuyang Richard C. Maraming salamat po. Ayan, ate, magkano nga benta mo isang araw? Tama lang po, sakto lang po sa sa panggastos sa Ayan, magkano nga nabebenta? Mga 20. Mga 10,000? Hindi naman po. Tama lang ho, tama lang. Magkano yung tama ate? Ayan. Ay, mga 3, ganyan po. 3,000. 3,000. Ayan. Okay, Sir Win, ha? Ayan. Bilhin mo yung worth 1,000 na tuyo ni ate. Ayan. Oo, dali mo rito sa news center. Ulamin natin. 1,000 pesos na tuyo. Ayan, oo. Ayan, para makabenta na kaagad si ate. Ayan, ayan. May pusit ba dyan, ate? Puro tuyo Puro tuyo lang? ba? Panay dilis. Dilis. Ayan. May labahita, tuyo, Ayan, merong daing. Ayan, smoke May fish. daing na galonggong, Sarap po. daing na tinapa. Ayan, Tinapa ng mga galonggong at salinas. Salinas Ayan. Sige, yung 1,000, bili ka ng assorted ng mga paninda ni ate, Sherwin. Okay, Lakay. Okay nga, Rod. Sige po. Salamat po. Welcome, ate. Maraming salamat. Congrats. Ate Nini. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces lagi tumutok sa DZRH. Baka na susunod natin winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn, Purple Eternity, RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Ninong Sherwin. Maraming salamat, ate Romana Rodriguez. Ayan. May niya yung presidente ng Venezuela. Ayan. Si Delcy Rodriguez, President Delcy Rodriguez. Ang bata na makano. Ito muna ang report mula kay Giselle. Ano bang report ni Giselle? Ha? Ayan. Kamusta ba si Director Matiba? Oo. May hawak na bang arrest warrant ang NBI, ha? Oo nga naman. Wag naman. Sabagay, tama lang. Kasi di ba balita kahapon ipapatawag daw si Ninong. Ayan. Ninong Manny Pangilinan.
Good morning, Aneta de Ocampo. Ayan, Ron Mendoza. Ayan, Madel, good morning. Kumusta ang ninong Manny Pangilinan? Buti naman, masyado namang nakadismay pagka ito ipatawag pa na NBI. National Bureau of Investigation, walang plano ipasubpina. Ayan. Si bossing MVP Manny Pangilinan kaugnay na Ateneo drowning investigation. Wala namang kinalaman si Manny Pangilinan diyan. Although na siya ay nag-i-sponsor sa mga basketball players ng Ateneo, di ba? Nakipagmurahan pa yan. Supporter lang daw siya. Marunong din pala magmura itong si Manny Pangilinan. No? Pagka mali yung tawag ng referee, napapamura. Yan. Siyempre kapag avid fan ka, di ba kayo? Hindi lang kinukunan ng TV. MVP Yan. Aris number 15, Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay, wala pang plano ang National Bureau of Investigation na ipasabpina si businessman Manny Pangilinan kaugnay nga ng investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa ambush interview, sinabi ni NBI Director Atty. Melvin Matibag, wala pa silang napag-uusapan na ganito sa kagawaran. Ang desisyon daw ng Criminal Investigation and Detection Group na ipatawag sa MVP ay sarili nilang prerogatibo bilang bahagi ng parallel investigation. Sinasabi kasing tinatatakbo umano ang basketball program ng MVP Sports Foundation na nangangasiwa sa planning and funding ng kupunan. Pero una nang nilinaw ng nabanggit na foundation, limitado lamang yung kanilang papel sa pagbibigay ng suportang pinansyal. Samantala, inaasahan ng mga harap bukas dito sa Bureau si Ateneo de Manila University President Father Robert Yap para personal na magsumite ng mga dokumento kaugnay ng pagkasawinga ni na Adili at Baterbonia sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Ito si Giselle Ricafort, Leader 8 na sa Pilipinas, Lakay. Kailan daw ilalabas yung arrest warrant na manggagaling sa ICC? Lakay, wala pang wala pa. Wala pang ganung information ang NBI, pero sa mga nauna nila Lakay na sinasabi at sa mga unang information na natatanggap daw nila, kung hindi ngayong buwan, sa susunod na buwan daw lalabas yung mga panibagong arrest warrant mula sa International Criminal Court. Teka muna, may press conference nga pala si former Senator Antonio Trillanes ngayon. Ano nga ba yung press con niya? Baka may report si sabi ng mga DDS Trililing. Ay, Senator Trillanes, good morning. Ayan, ano ba ang natin, ha? Ano ba ang topic natin sa ipinatawag yung press con mamayang 10 o'clock? Okay nga, Rod. Maraming salamat, Giselle. Tutukan mo yan. Salamat, Takay. Ito si Giselle Ricafort para sa Deezer 8 na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? Kumusta kayo, sir, sa Oblo? At alam mo ba, Sister Jackie, na talaga namang itong maganda at sosyal na escort girl ay talagang ginamit ang kanyang utak. Ayan. Paano? Wise siya, wise. Abay talaga namang ginamit ang kanyang brains. Beauty and brains. Body beautiful. And brains, tama ka. Ayan. Kaya mayaman siya ngayon. Dalawa namang mambabatas ang maging boyfriend. Pinagsabay ba? Ayan. Naku, yun lang. Hindi yata. Hindi. Okay, babalikan natin yan. Standby. Ikaw talaga, Justice Sam. Kumusta ka na, Justice Sam Martinez? Ni Romy Gonzales, pakape-kape na lang kayo sa Baguio, ha?
Standby sa ating mga report. Sandali lamang, Raymond at Paas. Standby man ang Milky Rigunan mula sa Senado at Kamara. Pero mga ating mga kuyang, sa dami ng ating ginagawa sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Para sa ating pamilya, sa trabaho at sa komunidad, madalas napapabayaan na natin ating kalusugan. Pero tatandaan, kapag malakas ang katawan, mas kaya natin harapin anumang hamon ng buhay. Kaya naman kaagapay natin ang fish oil. Lalo yung purified fish oil. Purified kaya free from chemical and metal pollutants. Tumutulong itong mag-maintain ng ating heart health at blood flow. Uy, kumusta na si Heart? Ayan. Sabi ni Senator Chi, hindi daw siya tumanggap ng maleta. Alam ko si Miss Heart may bagong show. May bagong show siya. Alam ko may bagong show siya Talaga. Naka-move on na. Ayan. Ang Omega Gold ay gawa sa purified fish oil na may dagdag na vitamin E at vitamin D. Abay, kailangan suportahan natin ating immunity at tibay ng ating mga butong mga kuyang mga ateng. Lalo na mga PWDs, persons with discount. Ang inirekomendang gamit ay isang capsule kada araw. Ito ang ating plus 1. Tulong sa wastong nutrisyon para handa sa trabaho at anumang serbisyo. Kaya punta na sa Mercury Drug at iba pang leading drugstores nationwide at hanapin ang Omega Gold. Idagdag natin mga misis, mga lola ang Omega Gold sa ating shopping list. Ang inyong golden support for health. Omega Gold. Pero mahalagang paalala, ang Omega Gold ay hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras, Miss Jackie. 9:18. Ang oras ay... Bayan. Oras, Miss Jackie. 9:25. Bilis ng oras. Sandali lamang, Milky. Standby, Raymond. Standby, Edniel Parrosa. Pwede po bang pabati po kay Sir Deo? Ay cash na cash ko po talaga yan. Cash na cash ko po talaga yan. Pwede, darling. Basta ikaw ang nag-request. Ayan. Di batiin mo natin ang happy wedding anniversary, ha? Si paring Boy Katipay at Maring Jem. Aba, ilang years na ito, ha? Ayan, binabati ni Judge, matagal-tagal na, may anak ng Judge Ayan. Binabati ni Judge Rox Katipay. Aba, palagi ko babahan ng ano rito, ha? Babahan ng seafoods. Ayan. Seafoods? Oo. Mahilig ba? Si parang Boy Katipay, kalahati na nabotas fish port sa kanya. Doon pala manggagaling ang magiging dinner at celebration. Yes. Handaan. At siyempre may pa-emperador din yan. At belated happy birthday kay Mosor Sipol, Nitoy Abergas, mga kuyang Nitoy, ha? Abay, binabati ka rin ni Mosor Sipol, Boy Anyag, ayan. At kuyang Mosor Sipol, Sunny Razon. Ba tayo dyan? Abay, kailangan meron tayong mga blowout dyan. Daming bayan. At alamin mo natin ang report mula kay Manang Milky Rigunan bago pasadaan itong ano namang kaso isinampa dito kay Secretary Herbosa. Kawawa naman siya, ha? Ang dami na. Nakay, sunod-sunod. Oo, ayan na. Siguro kung nakamamatay lang ang pagsampa ng kasong plunder at saka graft, ayan. Nakakabawas sa lifespan. Hindi kaya nakatulog pa kaya ito si Secretary Ted Herbosa, ha? Sa bagay, kung sakay ka naman sa Land Cruiser na bulletproof, ayan, siguro okay lang. Wala yan. Safe. Ayan. Safe tayo dyan. Malakas naman tayo kay First Lady. Ayan. Tsaka Brad ko naman si Boying. Naku. Sabi naman ni Boying, di ba, wala daw ganun. Walang Brad. Ayan. Kaya tagilid daw si Brad, dating speaker, Martin Romualdez. Ayan. Alamin mo natin report mula kay Manang Milky Rigunan, Miss Jackie. Audio-visual presentation ng House Prosecutors, hindi ginastosan ng pondo ng bayan. Detalye sa report ng RH12, Miss Milky Rigunan. Miss Milky. Lakay at Jackie, walang pondo ng gobyerno ang ginamit sa paggawa
ng audio-visual presentation, tampok ang 11 miyembro ng House Prosecution Team. Ito ang sagot ni Manila Representative Joel Chua kasi matapos lumabas sa social media ang naturang mga video. Ang ADP na may pamagat na tama na, itama na, ay nagpapakilala sa 11-month House Prosecution Team at kanilang paninindigan sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Depensa ni Chua, walang pondong ginagamit mula sa gobyerno at ito ay kontribusyon mula naman sa mga naniniwala sa krusada ng impeachment o kaya naman ay krusada ng House Prosecution Team na matanggal na sa kanyang tungkulin itong si Vice President Sara Duterte. Narito si House Prosecutor Joel Chua. Alam po ninyo, hindi mo naman mapipigilan kung ano yung mga gustong i-contribute ng mga tao eh. So in their own little way, gusto nila na makatulong. So siguro gusto rin nila kasi na gawin ito para ma-promote din itong impeachment, magkaroon ng kaalaman ang ating mga kababayan dahil syempre hindi naman po lahat nauunawaan kung ano po ito. Kaya may mga tao na gumagawa ng paraan ng mga interesado na sa kanilang tingin, ito yung po pwede nilang i-contribute. Sa videos lakay at mapapanood ang 11-man House Prosecution Team lakay kompleto. Pero meron ding mga videos na makikita rin sa SOCMED na bawat isa na mga miyembro ng prosecution team ang merong kanilang mga video presentation. Ito ay bilang kampanya rin sa nalalapit na formal na pagsisimula ng impeachment trial sa darating na July 16. Ganda. The prosecutors. Oh, very cinematic. Oo. Sino may gawa niyan? BP, ano ba yan? Video... BP Production, ayan, Bernard Peralta Production. Alam mo Lakay, at Rocky, marami ang nagtatanong kung sino ang nag-produce. At iba daw, sabi ng mga prosecutors, ito daw ay kanya-kanyang kontribusyon doon sa naniniwala sa kadalang kampanya na mapaalis sa kanyang tungkulin at mapanagot itong si Vice President Sara Duterte. At ito daw ay hindi pa official na pinapalabas dahil ang sabi nga ito ay base sa mga gumawa ng kanilang mga production at hindi ito official kumbaga videos mula sa House of Representatives. Pero kung titignan mo na kay at Rocky, mahaba-haba yan medyo pinutod ko na talaga portion ng video. Pero maganda, very cinematic, sabi nga ni Rocky at parang sona ang dating. Dapat may nakalagay dun sa ending ng video man ng Milky, ayan, nakalagay? Donated by the enemies of Duterte. Ba yan? Huwag ganun. Hindi naman, halimbawa, kasi di ba para kung sabi na hindi gamit ang pondo ng gobyerno, dapat pero nakalagay na donated by o produced by. Produced by, ayan, BP Production. Ayan. Abangan nila yung abangan yung production naman ng defense. Ayan, baka nyo, kayo lang ayan. Abangan natin si Attorney Poe at saka si Mista. Ayan, Attorney Siegfried Fortune. Ayan, baka mamaya pakita rin yan, Attorney Siegfried Fortune. Produced by VP Sara. Second gentleman, Man Scarpio. Labandahan ng video. Pagandahan daw ng trailer. Labanan din ng trailer, propaganda, Okay, Garod, maraming salamat, Mana Milky. Magandang umaga Lakay at Jackie. Ako si Milky, naguna nga nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Ano ang latest sa Senado, Sister Jackie? Bilang ng kasalukuyang Senate majority, dapat lang talaga madagdagan. Ayon yan kay Senator Cheese Escudero. Sino masabi? Senator Cheese. Dapat daw madagdagan ang majority. Nakumbinsi na isa. Ayan. Sino ba ang nakumbinsi na nila? Sino ba ang iba pang kukumbinsi ni Senator Cheese? Alamin natin sa report ni Arch 28. Lakay Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Yung palang presko ni Senator
Senator Trillanes mamaya alauna, Raymond, ha? Abay, nakot, hinga mo ng reaksyon, ha? Abay, magsasampa daw ng kaso si Senator Trillanes, cyber libel, ha? Kanino? Against dun sa 18 dating bodyguards, ha? Aba, hala. Kasama si Senator Alan Peter Cayetano, ha? po. At Senator Rodante Marcoleta. Naku po. Aba, ano ba ito, ha? Abangan natin yan. Samantala, report muna kay Raymond, Sister Jackie. Bilang nga ng kasalukuyang Senate Majority, dapat lang talaga madagdagan. Ayon yan kay Senator Cheese Escudero. Detalye sa report na RH28, Laki Raymond Dadpaas. Laki Raymond. 4 nga ba, Raymond? Miss Jack. 4 ba o 2 lang? Puro kwento pa lang. Puro kwento pa lang. Oo. Sabi na, if there's fire, there is smoke, there is fire. Oo. Well, admittedly, mukhang ganun naman na, Mayor, pero hanggang hindi daw na isa sa formal, ay puro usap-usapan pa lang. Mayor at Ms. Jackie, mas matatag ang liderato ng Senado kung mas marami ang bilang ng mga nasa majority. Ito ang deklarasyon ni Senator Francis Escudero na kabilang sa 13 miyembro ng Senate Majority ni Senate President Joey Gatchalian. Sa kanyang podcast, sinabi ni Escudero na kailangan makaikaya ang grupo ni Gatchalian upang sila'y madagdagan. Raymond, kaya ang unang may podcast din si Senator Cheese. Ayan ba? Iba talagang production ba ito ni Hart? Ayan. Meron din siya. Meron siyang pero parang ang ginawa nila hindi yung solo, hindi gaya ng live selling tuloy. Hindi ang ginawa niya is parang interview style. Siya nag-i-interview. Para anchor siya nag-i-interview. May dalawang co-host. May dalawang co-host. Dapat interview si Maynard Ngo. Ayan. Natawa na sila kayo. Sabi proceed. Sabi nitong si Senador Escudero ay napakanitis yung 13 na numero nila kumpara doon sa 11 sa kabila. Kahit na nga masasabi natin na technically ay siyam na lang dahil si Senator Bato Rosa ay nagtatago at si Senator Jinggoy naman ay nakakulong sa ngayon. Bilang dating Senate President, ang gusto niya ay kumpara sa kanya, ang safe number ay between 16 to 18 na mga miyembro ng majority para lang masabi mo na mas matatag ang liderato ng Senado. Raymond, para matatag ang Senado o para makonvict si Sara? Either way. Kasi hanggang ngayon pinagtatalunan pa kung ano ba talaga yung numero ng yung threshold number. Kung nabawasan ba ng miyembro ng Senado ay gagalaw yung 16. Pero batay doon sa masira sa mga legal luminary sa constitutionalist, Raymond, 16 talaga Ayan. Yun na nga yung kasi hindi lang nasa batas yan, nasa saligang batas. Nasa konstitusyon daw yan, hindi pwedeng gumalaw. Pero kaya lang, siyempre naman, Mayor, kung ibang abogado naman ang tatanungin mo, sasabihin nila, pwede yan, gumalaw. Para lang, bahala na kung bahala ng Korte Suprema kung mag-desisyon. Parang ganun yung mga naririnig din kasi natin, Mayor. Depende ang killing ng abogado. So, siyempre, yung sasabihin ng defense, yung mga kakampi ni VP Sara, ay hindi dapat gumalaw. Pero sabi naman ng mga prosecution, yung mga taga-house, pwedeng gumalaw. At bahala na ang Supreme Court na mag-desisyon kung kanino sino ang kanilang kakampihan, Mayor. Anong sabi ni Senator Cheese dun sa interview sa kanyang podcast na sino da ang 3 o 4 pang senador na lilipat sasama sa kanila? Wala din binabanggit. Hindi binanggit. Ang hintayin sa July 6 na pulong
or yung pagsisimula ng impeachment trial, baka doon magkalinawan kung ano man yung mga haka-haka na nagpapatuloy sa ngayon. Saan ba yung saan ba yung podcast ni Senator Chi? Sa The Cork ba yan? Sa bahay yata niya. Bahay ba yan? Oo nga, naka-t-shirt lang siya eh. Ha? Matagal na ba yung podcast niya? Ilang episode na yan? Ngayon ko lang din narinig yung podcast niya. Matagal-tagal na rin ngayon. Ganun ba? Matagal na pala. Ba't parang di sumisikat? Siguro para sumikat, sabi mo kay Senator Chis, para mag-viral yung kanyang podcast. Interviewin si Marcoleta, Senator Alan Peter, ayan, Senator Ping, ayan. Akala ko sasabihin mo, lakay i-live niya sa FB. Ayaw ni Senator Alan yan, makukumpetensya sa FB ni Senator Alan Cayetano. Yun na nga, may kanya-kanyang FB live na rin kasi. Kaya mukhang kanya-kanya na rin lang. Mukhang nakakahalata ako ha. Mukhang mahina na ang kita ng mga senador. Gustong gumaya kay Rafi Tulfo May podcast na rin. Oo nga. Kay Senator Rafi Tulfo, milyones pa lang kinikita dun sa kanyang mga niya lakay. Yung mga FB ba yan? Tawag dyan, YouTube. Mga live. Bali walang sweldo niya eh. Ayan. Bali walang pork barrel eh. Kaya pala. Ayan. Totoo naman, hindi niya inaamin, pero nasa listahan kasi yan, Mayor, kung sino yung pagtitignan mo lang kung yung listahan, kung sino yung mga malakas kumita sa YouTube, sa Facebook. Ngayon, nadagdag pa yung TikTok, at iba pa na mga social media platforms na dumami na. Sa ngayon na pwedeng pagkakitaan ng mga personalities na gaya nila. Mukhang mahina ang kita sa flood control project. Lumipat. Iba na ang sideline. Naku po. Ay, naka talaga. Kanya-kanyang kanya-kanyang diskarte yan. Ayan, tama ka, Jackie. Kanya-kanyang diskarte yan. Diskarte niya yan. Baka mahina na rin si Hart sa kanyang fashion show sa Paris. Ayan, kaya iba naman. Ayan. Sige, tingnan natin. Sino sponsor? Menard Ngo. Jackie, magitin ko din lang na ngayon ay day 5 ng pre-trial conference sa impeachment case ni VP Sara Duterte at nakasentro ito sa parking of evidence na gusto ng prosecution at defense na tapusin sa araw na ito dahil day 5 na ito, Mayor, voluminous pa daw or pang-aterma pa yung mga dokumento na kanilang mamarkahan. Alam mo, nakatakot sa dami-dami ng mga ebidensya nila, Raymond. Baka impeachment trial matapos yung next year. Oo nga. Di ba ngayon pa lang may pronouncement na yung defense na hindi daw nila kayang tapusin ng September. Sabi ko, baka abutin ng Pasko ito eh. Ayun, yun lang. So, medyo, minsan yung mga ganito, sabi nga ng ibang mga senador, dapat mabilisan lang. Kaya paano mabibilisan kung ganyan naman sa dokumento pa lang, isang paterba na. At lalo na pag magkabilang grupo ng mga abogado mag-usap, lalong tatagal. Ayan na. Sige, abangan natin yan na Raymond. Pero teka muna, sino mas maraming ebidensya? Prosecution or defense? Pareho sila ngayon. Sabi ko sa'yo, yung defense, pag nagdala ng maleta, tinatapatan ng kahon yung prosecution. Kaya, parehong madami yung dokumento. Sige, abangan natin yan. Ayan, next showing. Ayan, the impeachment trial. Dito si R.H. Conte, Raymond Advance para sa DCRH, sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond at Paas. Sino ba ang naka-standby na magre-report, Jeric? Malu? Pero sandali lamang, sino naka-standby? Sino naka-standby dyan, Miss Jackie? Ang nasa akin lakay ay report ni Val Gonzales. Val Gonzales, anong report ni Val?
44 na kasong kriminal laban sa BGC Boys dahil sa 1.68 billion pesos na utang sa buwis isasampa ng BIR. BIR naman magsasampa ng kaso. Ayan, sino pang isa? At yung kay Don Carlos Lakay. Ayan. Oo. Sabi mo 4, Jeric, ha? Ayan, kukurutin ni kita sa singit. May dalawang nawawala. Sige, bago yung mga bukas na yung mga yan. Tagal-tagal Ayan. Pero bago ang mga reports sa Miss Jackie, abay basahin ko lang itong isang balita natin, ha? Ayan. Nagsampa ng mga kasong graft, grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of service ang ilang empleyado ng Department of Health. Taga-DOH mismo nagsampa ng kaso, ha? Ayan. Alam mo, pagka sa loob ng DOH nagsampa ang kaso, Miss Jackie, naniniwala ako na credible dahil alam nila yung nangyayari sa Sila Oblo. yung may alam yan Ito ay laban kay Health na naman. Ayan. Ito ay laban kina Health Secretary. Pwede ba huwag ko nang banggitin yung pangalan? Nabanggit mo na daw. Nabanggit ko na ba? O sige na nga. Laban kina Health Secretary Teodoro Herbosa at Undersecretary Randy Escolango sa tanggapan ng Ombudsman. Nako, Ombudsman Boying, nasa iyo pala yan, ha? Batay sa reklamo, inakusahan ang kaya lang si Brad na naman ito, ha? Brad na naman ng Upsilon Sigma Pi Fraternity, ha? Batay sa reklamo, inakusahan ang dalawang opisyal na nagpatupad ng closed loop procurement scheme na nagbibigay ng kay Escolango ng control sa halos lahat ng procurement. Nako, para narinig ko na ito, ha? Kabilang dito ang paglala ng pondo, pag-aproba ng kontrata at pamahagi ng mga gamot, bakuna at iba pang medical supplies. Dapat ibinigay ito kay Doktora Helen Tan ng Quezon. Ayan, di ba? Buti pa si Doktora Governor Doc Helen Tan. Helen Tan. Ayan. Pinapasyalan, pinupuntahan, ini-inspection ang mga government hospitals. Yung health secretary, minsan lang pumunta siya ang government hospital. Nagyabang pa sa presidente, sinama sa East Avenue Medical Center. Ayan. Pero pagkatapos noon, kinabukasan, tuloy ulit ang pila. Ayan. Ayon sa nagpakilalang mga concerned Department of Health personnel, itinalaga ni Herbosa sa Escolango bilang pinuno ng Financial and Management Service at Supply Chain Management Service at ginawa rin itong tagapangulo ng Central Office Bids and Awards Committee. Wow! Sinabi nila na nagresulta ito ng labis na kapangyarihan na maaring dayain ang procurement, pagpapalaki ng budget at pagpasok ng substandard ng mga supply na makakaapekto sa kalusugan ng publiko. Naku. Attorney, buti na lang pala nag-resign ka dyan, ha? Kung hindi, madamay ka pa. Madadamay ka makakasuhan sa ombudsman. Retired ka na sa gobyerno, may kaso ka pa. Ayan. Dahil dito hinili nila kay Ombudsman Jesus Crispin Basilio Boying Remulla na ilagay sa 6 na bang preventive suspension ng walang sweldo sina Herbosa at Escolango habang isinasagawa ang investigasyon. Wow! Paano yan, Brad? Ayan, may mangyayari ba rito? Ayan, o nga pala, Ombudsman na Boying, ha? Itong Brad mo ano na? Sandamakmak ang mga kaso ito. Bakit hindi nagagalaw ito, ha? Ayan, tama, dapat preventive suspension ito kung talagang malakas sa first lady sa mag-asawa, ayan, di matanggal-tanggal. Baka sa ombudsman baka pwedeng suspension. Pwede na, para maiwasan yung mga ganyang pangyayari sa Department of Health. Daming bayan. Standby Edniel Parao sa standby Tina Nolasco. Oras, Miss Jackie. 9:47. Ang oras na yan. Bayan. Oras, Sister Jackie. 9:52. Nako, Kuyang Yusek Aboy Paraiso, ha? May umaapila rito, ha? Huwag mo nang ipablock yung Viva Max.
Soft porno yan ang bera. Ayan tuloy, andyan si Bishop Efraim Pautagana, nakikinig sa atin, nakakahiya. Ayan, good morning, Attorney Juna Samaniego. Michael is my guy, Ninong. Kuyang Ray Tumampo, Dr. Ferdy Pagdilaw, Manong Joe Fontanilla at Noble Greg Kayabyab at Mar Urbano, sabi niya, may bagong program si Heart sa GMA. Oo, Ayan. Lakay. Meron game show? Oo. Hindi. Ba? Tama-tama. Nakarelate kay Senator Cheese. Ayan. Ang title ng kanyang programa, The People Have Spoken. Ganun ba yun? The People Have Spoken. Oo. Ba't si Maynard mo di pa nagsasalita? Ako po. Sandali lamang sa mga reports. Ayan na, yung special. Sandali lang yung escort guard tsaka yung dalawang mambabatas. Muntik na akong madulas, ha? Kaya kailangan sa init ng pagmamahal, kailangan natural yan. Para natural din ang kaligayahan. Illustrious Potentate Nelson Yao, Kuyang Pats Arbas, good morning. Kuyang Beda Epres. Kailangan express love naturally gamit ang honeymoon tea, di ba? Right Worshipful Hussein Shamsuddin, Bito Cruz, TM Kalaw, Bostakalay. May tagla itong natural herbs na tumutulong para maipadama at maipakita mo iyong pagmamahal sa natural na paraan. Ginigising nito ang inyong damdamin, making each night honeymoon, di ba? Ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. Nagbaong kay si architect nito. Mabibili sa Mercury Drug, Watson, Southstar, TGP, Generica at iba pang mga butika. Kaya parang manding bahakan. Classmate Boy Pexon. Engineer Sunny Mondehar. Subukan ang honeymoon herbal tea para express love naturally. Sandali lamang Val Gonzalez, standby Edniel Parosa. Sandali lamang Don Carlos Pobre. Anong oras na, Miss Jackie? 9:55. Darling, eto may pabati. Ayan, taga-bangko ito. Batiin natin. Baka mamigay ito ng pera. Si Miss Faye de Mesa ng Metrobank. Bito Cruz, Ross Boulevard, Pasay Branch. Binabati ni Kaloy Pascual Jr. At binabati ni Chairman. Wow! Chairman ng Metrobank. Ayan, Chairman Arthur T. Iba talaga ang Miss Faye de Mesa. Ayan, ang sabi ni Miss Faye de Mesa kay Kaloy, abay, you are in good hands. Talaga. Parang yun ba yun? Metrobank, di ba? You are in good hands. Daming we find ways. Report mo lang kay Val Gonzalez. Ano ang latest kay Val? 44 na kasong kriminal laban sa BGC Boys dahil sa 1.68 billion pesos na utang sa buwis, isasampa na ng BIR sa Court of Tax Appeals. Detalye sa report ng RH5, Val Gonzalez. Val? Jackie at Mayor, anumang araw ay nakatakda ng isampa ng Bureau of Internal Revenue sa Court of Tax Appeals ang 1.68 billion peso tax case laban sa tinaguriang mga BGC boys na kinabibilangan ng mga dating DPWH officials na sina JP De Leon Mendoza, Henry Alcantara at Bryce Erickson Hernandez. Kinumpirma ng BIR na nakakuha na sila ng clearance at approval mula sa Department of Justice para sa paghahain ng 44 na mga kasong kriminal laban sa tatlong nabanggit na mga dating DPWH officials. Batay sa tatlong magkakahiwalay na resolusyong inilabas ng DOJ, kinakitaan ng sapat na mga batayan at ebidensya para sa pagsasampa ng patong-patong na mga kaso. Ginamit ng BIR ang expenditure method kung saan ang gastos na lagpas sa idineklarang kita ay tinuturing na ebidensya ng hindi iniulat na kita. Batay sa record ng BIR, si Mendoza ay haharap sa 16 na kaso para sa taong 2021 hanggang 2024. Aabot sa 179.78 million pesos ang kanyang pananagutan dahil sa malinaw na hindi pagdedeklara ng kanyang kita. Sa resolusyong inilabas ng DOJ noong March 26, pinakamabigat ang kaso ni Alcantara na may 18 informations o kaso mula 2022 hanggang 2024.
Pumalo sa 913.82 million pesos ang buwis na hindi nito binayaran at natuklasang walang isinumiteng income tax return sa nabanggit na mga taon. Si Hernandez naman na mayroong 10 kaso para sa taong 2020 hanggang 2024. Nasa 593.77 million pesos ang kanyang utang matapos mapatunayang mas malaki ang aktual na gastos kaysa sa kanyang idineklara at wala rin siyang ITR na inihain. Itinuturing ito ni Commissioner Charlito Martin Mendoza na isang mahalaga at makasaysayang milestone sa pagpapatupad ng mga umiiral na batas sa pagbubuwi sa ating bansa. Pagtitiyak ni Mendoza, tuloy-tuloy ang paghahabol ng BIR sa lahat ng mga taong nagtatago ng kita at hindi nagpa-file ng tamang buwis, lalo na ang mga opisyal at pribadong individual na sangkot sa manumalyang flood control projects ng pamahalaan. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Ihabol natin ang report mula kay Edniel. Lingguhang presensya ng mga pulis sa loob ng paaralan, isa sangguni sa DepEd. Detalye sa report ng RH52, Edniel Parosa. Edniel. Jackie, target ng pambansang pulisya na magkaroon ng regular presensya ng kanilang mga tauhan sa loob mismo ng mga paaralan at hindi lamang sa mga perimeter kahit man lamang lingguhan. Hanggang ngayon kasi bawal sa loob ng mga eskwelahan ang pagpapatrolya ng mga pulis dahil ang tinuturing ng schools bilang zones of peace. Isa sa mga parang naisip ni PNP Chief Police General Jose Valencio Nartates Jr. ay ang payagan ng kanilang mga tauhang lumahok sa mga flag raising ceremony. Gayon din, maaari man maimbitahan ng mga polis paminsan-minsang pagtuturo bilang instructor. Depende sa request ng mga namumuno sa mga paaralan. Nagawa na kasi ito ni Nartates noong siya, Regional Director sa Metro Manila at Calabarzon. Kaya balak niya muna itong isang guni sa Department of Education. Inilutang ng top kapangidiya sa gitna ng investigasyon sa sunod-sunod na karasang sangkot mga mag-aaral sa loob ng mga eskwelahan kamakailan. Mura lang sinabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya na kailangan reviewin ng mga polisiya dahil hindi lamang pulis kundi maging mga guro ay hindi naman talaga nai-inspeksyon o nakakapkapan ng mga gamit ng mga pumapasok na learner. Ako si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa, at sa ating Your business is our business. Para sa balitang negosyo, Meralco naghahanap ng bidder para sa 600 megawatts power supply deal. Detalye sa report ni Don Carlos Pobre. Don. Naghahanap ng bidder o supplier ang power distributor na Manila Electric Co o Meralco para sa 600 megawatts na baseload supply na kakailanganin sa 2028. Sa isang payag ng Meralco para ito sa supply na 300 megawatts sa February 26, 2028 at isa pang 300 megawatts sa kaparehang petsa sa 2029. Ang mananalong bidder ay pipirma para sa 15 taong power supply agreement sa naturang power distributor. Bukas ito sa lahat hanggang July 14 habang June 28 naman ang nakatakdang pre-bid conference at September 1 ang deadline ng submission bida. Binuksan ng Meralco ang bidding para masiguro sapat at maaasahan ng mga consumer ang maayos na supply sa mga susunod pang taon. Sa iba pang balita, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 61 pesos at 55 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Don Carlos Pobre ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Don Carlos Pobre, ha? At dagdag sa iyong your business is our business. Your business is our business. Aba, yung kumpanya ni Ninong Lucio Tan, Miss Jackie, ha? Bakit lakay? Yung Asia Brewery, aba, ikaw ba magmamanis ito, Worshipful Master Sanima, ha? Abay, ang Asia Brewery nagtatayo ng planta sa Laguna, Miss Jackie. Worth 1 billion pesos. Ano mo ng planta ito? Ano yan, lakay? Palay ko mahilig ka rito. Ano yun? Yogurt. Ayun. Planta ng yogurt, ha? Ipapatay ni Kapitan Lucio Tan dyan sa Laguna. Aba, talaga naman, ano, Aabangan ko yan, lakay. Abangan natin yan. Sana magmura ang mga yogurt. Mahal yata yan, di ba? Mahal ang yogurt kayo, lakay. Yung maliit na package, maabot cup na ng mga 200 ba? Yung isang cup na maliit na ganyan? 100 ba, ganun? 100. Naku, buti na, dahil mahilig dyan. The road is long.
Bukas na, hindi na umabot yung ano eh. Yung magandang escort girl. Galing ka naman talaga ng escort girl, ano ha? Pero wag mo lang gagayahin, ha? Diskarte niya yun, Lakay. Sa kanya na yun. Galing dumiskarte, ha? Rich girl na siya ngayon. Nasa isang sikat na condominium sa BGC. At yan, nakabawa natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Sister L, Miss Elaine Apit Manalo, ako po si Jackie Resio. Operasyon Tulong susunod na Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oras, alas 10:08. This time